Tayo po ay mananalangin. Dakilang Diyos, Ama na makapangyarihan po sa lahat. Sama-sama po naming hinahandugan ng masaganang pasasalamat sa paghihintulot mo po na kami ay magkasama-sama sa aming pagsamba sa iyo. Salamat po ng marami, Ama, dahil patuloy mo pong ibinibigay sa amin ang aming pong pang-araw-araw na pangangailangan, ang iyong pag-iingat, ang pananatili ng aming kalusugan ay hindi po sapat sa amin. Kaya naman, sa pamamagitan po ng aming pagsamba sa iyo, Ama, ay pinatutunayan po namin na hindi lamang sa pag-iisip ang aming pagpapahalaga sa iyo, kundi higit po sa lahat, sa pamamagitan ng aming gawaing pagsamba ay napatutunayan namin kung gaano kakamahal ng iyong mga anak. Yahuwah na aming Diyos, ngayong narito na kami, sama-sama kaming nagmamakaawa. Samahan mo po kami sa aming pagsamba. Nasasabik kami na makasama ka tuwing kami tumatawag sa iyo. Dalawin mo po ang kabuuan ng aming pagsamba, Panginoon. Dagdagan mo po ang aming pananampalataya. Patatagin ang aming pag-asa upang matapos po namin ang aming takbuhin. Ama, alam po namin na hindi buo ang aming pagsamba kung hindi kami maghahanto. Kaya tanggapin mo po at basbasan ang aming mga nakayanang abuloy sapagkat alam namin ito'y kalugod-lugod po sa iyo. Binasbasan mo na po maging ang mga maghahayag ng iyong banal na salita. Ang lahat po ng ito'y aming hinihiling tanging sa pangalan po ng aming Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Mga mahal na kapatid, inaasahan po ni Yahuwah ang iba't ibang katangian mula sa lahat ng sumasampalataya po sa Kanya. Isa sa pinakamahalagang katangian ay ang pasasalamat o pagtanaw ng utang na loob sa mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin. Ang pasasalamat na ito ay sumasaklaw hindi lamang sa mga material na kaloob na tatanggap natin, kundi pati na rin sa mga di nakikitang pagpapala tulad po ng pag-ibig, pamayanan, at pagkakataon para sa espiritual na paglago. Sa pamamagitan po ng pagkilala at pagpapahalaga sa mga kaloob na ito, linangin natin ang isang mas malapit na relasyon kay Yahuwah at ipinapahayag ang ating pangako na mamuhay ng naaayon sa kanyang mga utos o turo. Ang pasasalamat o pagtanaw ng utang na loob ay tumutulong sa atin na manatiling mapagpakumbaba at may kamalayan sa banal na presensya sa ating buhay, na hinihikayat tayong ibahagi ang ating mga pagpapala po sa iba.
Ano ang pagpapala sa atin na marapat nating ipagpasalamat sa Diyos? Dito po sa Efeso 1:3-5. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Yahushua Kristo. Dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo, ibinigay niya sa atin ang lahat ng pagpapalang espiritual mula sa langit. Bago pa man niya likhain ang mundo, pinili na niya tayo para maging banal at walang kapintasan sa paningin niya dahil sa pag-ibig niya. Noong una pa'y itinalagan na niya tayo para maging anak niya sa pamamagitan ni Yahushua Kristo. Ayon na sa ito sa kanyang layunin at kalooban. Ano ang mga pagpapala sa atin na marapat nating ipagpasalamat po sa Diyos? Ang Diyos ay bukas palad na ipinagkaloob po sa atin ang bawat espiritual na pagpapala na nagpapayaman sa ating buhay sa malalim na paraan. Ang pinakadakila sa mga pagpapalang ito ay ang magandang pakikipag-isa po natin sa Kristo na nagbabago sa ating pag-iral. Dahil sa banal na koneksyon na ito, mga kapatid, ang ating pong pagkakakilanlan ay tuluyang nagbago. Tayo ngayon ay mga anak na ng Diyos na tinanggap ng kanyang pag-ibig at biyaya. Ngayon, ano pa ang mga bagay na dapat nating ipagpasalamat kay Yahuwah na ating Diyos? Dito po sa Salmo 103:2-5. Pupurihin ko si Yahuwah at hindi kalilimutan ang kanyang kabutihan. Pinatatawad niya ang lahat kong kasalanan at pinagagaling ang lahat kong karamdaman. Inililigtas niya ako sa kapahamakan at pinagpapalan ng kanyang pag-ibig ang habag. Pinagkakalooban niya ako ng mga mabubuting bagay habang ako'y nabubuhay. Kaya ako'y parang nasa aking kabataan at malakas tulad ng agila. Ano pa ang mga bagay na dapat nating ipagpasalamat kay Yahuwah na ating Diyos? Ang mga magagandang bagay po na ginawa niya para po sa atin. Ang patawarin ang lahat ng ating pong mga kasalanan at pagalingin ang ating pong mga karamdaman. Mga pagtubos mula sa kamatayan, kaligtasan sa araw po ng rapture. At punuin ang buhay ng kabutihan. Ano ang dapat natin gawin bilang tugon sa kabaitan po ng Diyos sa atin? Hindi po dapat natin ito kalimutan, mga kapatid. Ang pagkalimot na makabuluhang mga karanasan o aral ay maaaring humantong sa damdamin ng kawalang pasasalamat. Kapag hindi po natin pinapansin ang mga magagandang bagay sa ating buhay, maaaring itong mabawasan ang ating pagpapalaga sa mga ito. Ang kawalang pasasalamat na ito, sa kabilang banda ay maaaring magdulot po ng kawalan ng pananampalataya, pagdududa sa lakas ng ating pananampalataya. Sa huli, ito ay maaari pong magtanim ng takot habang tayo ay nababalisa tungkol sa ating hinaharap at walang katiyakan tungkol sa ating lugar dito po sa mundo. Napakahalaga po na alalahanin at kilalanin ang mga positibong aspeto ng ating pong buhay upang sa ganun ay mapanatili po natin ang pasasalamat, pananampalataya at pagtitiwala sa ating po Panginoon Diyos o sa ating po Panginoong Yahushua. Ang totoo po, kahit negatibo po ang pangyayari, patuloy pa rin po tayong nagpapasalamat sa ating po Panginoon Diyos, hindi po ba?
Ano ang dalawang bagay na dapat po nating tandaan kapag tayo ay nakakaranas ng kagipitan o negatibong sitwasyon sa ating pong buhay? Una po, sino tayo? Tayo po ay mga anak ng ating pong tunay na Diyos. Huwag po sana natin ito kailanman kalilimutan, mga kapatid. Ano ang ginawa ng Diyos para sa atin sa nakaraan? Upang magkaroon po tayo ng pag-asa para po sa hinaharap. Bakit mahalagang tandaan na tayo ay mga anak ng Diyos at pagnilayan ang mga kahangahangang bagay na ginawa ng Diyos sa atin? Dito po sa Exodo 15:1 hanggang 2. Umawit si Moises at ang mga Israelita ng awit kay Yahuwah. Kaawitan ko kay Yahuwah dahil lubos siyang nagtagumpay, itinapon niya sa dagat ang mga kabayo at ang mga sakay nito. Kay Yahuwah ang nagbibigay sa akin ng lakas at siya ang aking awit. Siya ang nagligtas sa akin, siya ang aking Diyos at pupurihin ko siya. Siya ang Diyos ng aking Ama at itataas ko siya. Bakit mahalagang tandaan na tayo po ay mga anak ng Diyos at pagnilayan ang mga kahangahangang bagay na ginawa ng Diyos sa atin, mga kapatid? Matapos tulungan ng Diyos ang mga Israelita, nagpasya silang pagnilayan ang kanyang mga ginawa. Ano ang ginawa ng Diyos para sa Israel? Iniligtas niya sila mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Bukod pa rito, ipinagkaloob niya sa kanila ang isang maluwalhating tagumpay. Isang tagumpay na hindi po malilimutan. Ano ang tagumpay na iyon? Hinati niya ang dagat na pula bilang tugon sa mga mahimalang pangyayaring ito. Pinili nilang magdiwang sa pamamagitan po ng pagkanta ng mga awit ng papuri. Ano ang nangyari ilang araw matapos silang umalis sa dagat na pula? Dito po sa Exodo 15:22 hanggang 24. At dinala ni Moises ang mga Israelita mula sa dagat na pula, papunta sa ilang ng Shur. Sa loob ng 3 araw, naglakbay sila sa isang at wala silang nakitang tubig. Nang makarating sila sa Mara, nakakita sila ng tubig, pero hindi nila ito mainom dahil mapait. Ito ang dahilan kung bakit Mara ang pangalan ng lugar. Dahil dito, nagreklamo ang mga Israelita kay Moises. Ano ang iinumin natin? Ano ang nangyari? Ilang araw matapos silang umalis sa dagat na pula, mga kapatid, sila po ay nagreklamo. Bakit po? 3 araw na wala po silang tubig. Ano ang nakalimutan po nila? Ang dagat na pula ay hinatin ng Diyos para po sa kanila. Kung kayang hatiin po ng Diyos ang dagat na pula, ang pagbibigay ng tubig sa disyerto ay higit na maipagpapakaloob po sa atin ng ating Panginoon Diyos. Ano ang mangyayari kapag tayo ay nasa paghihirap? Nakakalimutan po natin kung ano ang ginagawa ng Diyos para sa atin sa nakaraan, mga kapatid. Dapat po nating alalahanin, dapat po nating tatandaan na sa sandaling nakakalimutan po natin kung ano ang ginawa ng Diyos para sa atin sa nakaraan, mabilis tayong panghinaan ng loob at nawawalan tayo ng pananampalataya. Dahil sa kanilang nararanasan sa disyerto, ano ang kanilang tinanong kay Moises sa kanilang ginawa? Dito po sa Exodo 16:2 hanggang 13.
Doon sa ilang, nagreklamo ang lahat ng mga Israelita kina Moises at Aaron. Sinabi nila, mabuti pang pinatay na lang kami sa Ehipto. Doon kahit paano'y nakakakain kami ng karne at ng lahat ng pagkain na gusto namin. Pero dinala nyo kami rito sa ilang para patayin kaming lahat sa gutom. Dahil sa kanilang naranasan sa disyerto, ano ang kanilang tinanong kay Moises na kanilang ginawa? Nakalimutan po nila kung sino sila. Sila ay mga alipin po sa Ehipto. Nakalimutan po nila kung ano ang ginawa ng Diyos para po sa kanila. Kapag dumadaan po tayo sa kapighatian, dalawang bagay ang dapat natin pong tandaan. Tanong mga kapatid, naniniwala ba talaga tayo na tayo po ay tunay na mga anak ng Diyos? Kung naniniwala po tayo na tayo ay mga anak ng Diyos, hindi po tayo kailanman dapat po sumuko. Ano po? Ano ang dapat nating tandaan? Kung tinulungan na tayo ng Diyos noon, tutulungan tayong muli ng Diyos ngayon at sa panghinaharap pa. Ngayon, sino-sino pa ang nakalimutan kung sino sila at kung ano ang ginawa ng Diyos para po sa kanila? Dito po sa unang Samuel 17, 11 at 24. Ito po ang ating mababasa. Ngayon, hinahamon ko kayo. Papuntahin ninyo rito ang makikipaglaban sa akin. Nang marinig ito ni Saul at ng mga Israelita, natakot sila ng husto. Nang makita ng mga Israelita si Gulayat, nagtakbuhan sila sa sobrang takot. Sino-sino pa ang nakalimutan kung sino sila at kung ano ang ginawa ng Diyos para po sa kanila? Sila po ay si Haring Saul at Israel. Kailan nangyari ito? Nang hinamon po nila si Gulayat. Sa gitna ng mga Israelita, sino ang nakakaalala kung sino siya at kung ano ang ginawa ng Diyos para sa kanya sa nakaraan? Dito po sa unang Samuel 17, 26, 32 hanggang 33 at 37. Nagtanong si David sa mga taong nakatayo malapit sa kanya, sino ba ang Filisteyong iyon na hindi nakakakilala sa Diyos na humahamon sa mga sundalo ng buhay na Diyos? Ano ba ang matatanggap ng taong makakapatay sa kanya para matigil na ang paghihiya niya sa Israel? Pagdating ni David, sinabi niya kay Saul, wala po ni isa man sa atin ang dapat na panghinaan ng loob dahil sa Filisteyong iyon. Ako na po na inyong lingkod ang makikipaglaban sa kanya. Sumagot si Saul, hindi mo kayang makipaglaban sa kanya. Bata ka pa. Habang siya'y mandirigma na mula pa sa kanyang pagkabata. Ang ating Panginoon Diyos na nagligtas sa akin sa mga leon at oso, ang siya ring magliligtas sa akin sa kamay ng Filisteyong iyon. Sino ang nakakaalala kung sino siya at kung ano ang ginawa ng Diyos para sa kanya sa nakaraan? Siya po ay si David, mga kapatid. Ano ang naalala niya? Na siya ay kabilang sa bayan po ng Diyos. Ano pa ang naalala ni David? Paano siya iniligtas ng Diyos mula po sa mga leon at oso. Dahil po naalala ni David, ano ang kanyang paniniwala? Ililigtas ako ng Diyos mula kay Gulayat. Ano ang hindi pangkaraniwang pangyayari sa pakikipaglaban ni David kay Gulayat? Dito po sa 1 Samuel 17, 48 hanggang 52. Habang lumapit si Gulayat sa kanya,
Patakbo naman siyang sinalubong ni David. Kumuha siya ng bato sa kanyang lalagyan at tinirador sa noo si Goliath. Tumama ito at bumaon sa noo ni Goliath at natumbas siya ng padapa sa lupa. Kaya tinalo ni David si Goliath sa pamamagitan lang ng tirador at isang bato. Napatay niya si Goliath kahit wala siyang dalang espada. Tumakbo siya papunta kay Goliath. Kinuha ang espada nito at pinugutan ito ng ulo. Nang makita ng mga Filisteo, napatay na ang mahusay nilang mandirigma. Nagtakbuhan sila papalayo. Sumugad ang mga sundalo ng Israel at Juda na sumisigaw at hinabol nila ang mga Filisteo hanggang Sagat at Ekron. Nagkalat ang mga bangkay ng mga Filisteo sa daan ng Shakrim hanggang Sagat at Ekron. Ano ang hindi pangkaraniwang pangyayari sa pakikipaglaban po ni David laban po kay Goliath? Nagwagi po si David at napatay niya po si Goliath. Paano pinatay ni David si Goliath? Gamit po ang isang tirador at isang bato. Ang bato po ba ang pumatay kay Goliath? Isipin po natin mga kapatid, paano makakapinsala ang isang maliit na piraso ng bato sa isang higanting nakabaluti? Hindi ang bato ang pumatay po kay Goliath. Iyon ang kapangyarihan sa likod ng bato. Ang kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos na si Yahuwah. Kapag kinikilala po natin ang kapangyarihan ng Diyos, hindi mahalaga kung sino tayo. Maaari tayong maging katulad po ni David, isang mapagpakumbabang pastol na bata. Ano man ang pag-aari natin, maging ito man ay isang bato o tirador, ang mga kasangkapang ito ay sapat na. Dahil ang kapangyarihan ng ating makapangyarihang Diyos ang dahilan para po tayo ay magtagumpay sa buhay na ito. Ano ang kailangan natin? Tanungin natin ang Diyos kung ano ang nais niyang gawin para po sa atin. Mahalagang hanapin ang kanyang patnubay at maunawaan ang kanyang kalooban para sa atin. Kapag sinusunod natin ang patnubay po ng ating Panginoon Diyos, aasikasuhin niya po ang mga bagay na hindi natin kayang gawin na mag-isa. Mayroon pa rin tayong bahagi na dapat po natin gawin. Ngunit napakaliit lamang po ng ating bahagi kumpara po sa ginagawa ng ating po Panginoon Diyos para sa atin. Kung iisipin po natin ito, mga kapatid, ang isang maliit na bato ay hindi maaring makapinsala sa isang higante katulad po ni Goliath. Hindi po ba? Ngunit kung ang batong iyon ay nilalakipan ng kapangyarihan po ng Diyos, ay hindi mahalaga kung gaano ito kaliit. Gaya po ng nakasulat sa 40 at aking pong babasahin, nang magkagayoy, kinuha niya sa kanyang kamay ang kanyang tungkod at pumili para sa kanyang sarili ng 5 makinis na bato sa higaan ng batis at inilagay sa supot ng kanyang pastol, sa makatwid bagay sa supot ng kanyang pastol. Hawak ang kanyang tirador. Sa kanyang kamay, lumapit siya sa Filisteo. Dumating ang Filisteo at lumapit kay David. Kasama ang kanyang tagadalan ng kalasag sa harap niya. Nang tumingin ang Filisteo sa palibot at makita si David, hinutya niya siya at hinamak siya, sapagkat siya'y binata lamang na mapula-pula at ang balat at gwapong anyo. At sinabi ng Filisteo kay David, ako'y aso, na ikaw ba ay pumarito sa akin na may mga tungkod na pastol? At isinumpa ng Filisteo si David sa pamamagitan ng kanyang mga Diyos. Sinabi ng Filisteo kay David, lumapit ka sa akin at ibibigay ko ang iyong laman sa mga ibon
sa himpapawid at sa mga hayop sa para. Nang magkagayoy sinabi ni David sa Palisteo, si David na po ito nagsasalita, ano po mga kapatid, ikaw ang pumarito sa akin na may tabak, sibat at sibat. Ngunit ako'y naparito sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo, ng Diyos ng mga hukbo ng Israel na iyong tinuya. Sa araw na ito ay ibibigay ka ng Panginoon sa akin at sasaktan kita at puputulin ko ang iyong ulo. At ibibigay ko sa araw na ito ang mga bangkay ng hukbo ng mga Filisteo sa mga ibon sa himpapawid at sa mababangis na hayop sa lupa upang malaman ng buong lupa na may Diyos sa Israel at upang malaman ng buong kapulungan na ito na hindi ililigtas ng Panginoon sa pamamagitan ng tabak o sibat sapagkat ang pagbabaka sa Panginoon at ibibigay kanya sa iyo, sa amin. Nang bumangon ng Filisteo at lumapit upang salubungin si David, agad na tumakbo si David patungo sa larangan ng digmaan upang salubungin ang Filisteo. Ipinasok ni David ang kanyang kamay sa kanyang supot at kumuha ng isang bato at inihagis ito. At tinamaan nito ang Filisteo sa kanyang noo. Ang bato ay tumagos sa kanyang noo at siya ay bumaksak ng nakaharap sa lupa. Sa gayoy nagtagumpay si David laban sa Filisteo sa pamamagitan ng tirador at isang bato. At kanyang pinatay ang Filisteo at pinatay siya, ngunit walang tabak sa kamay si David. Sa gayoy tumakbo siya at tumayo sa ibabaw ng Filisteo at hinawakan ng kanyang tabak at inilabas sa balabal niyaon at pinatay siya at pinutol ang kanyang ulo sa pamamagitan niyaon. At nang makita ng Filisteo na patay na ang kanilang makapangyarihang kampiyon, sila'y nagsitakas. Laging aalalahanin ang ating pagkakilanlan bilang mga anak ng Diyos at pagnilayan kung paano niya tayo tinulungan sa nakaraan, gagawin niya po itong muli sa atin. Tayo po ang maliit na labi ng Israel ng Diyos at hindi natin dapat kalimutan kung paano niya tayo ginabayan upang matuklasan ang higit pa sa kanyang mga plano. Paano natin masisiguro na lagi nating naaalala ang kabaitan ng Diyos? Ito po ay itutuloy ng ating kapatid sa ating pong pag-aaral. Mga kapatid, katulad ng narinig po natin, ang pagtanaw ng utang na loob o ang pagpapasalamat sa Panginoon Diyos. Napakahalaga po nun, mga kapatid. Napakaraming mga biyaya at mga pagpapalang tinanggap tayo mula sa Diyos. Sa mga kasaysayang ating pinag-aralan, nadinig natin ang naging kasaysayan ng Israelita sa pangunguna nitong si Moises. Isipin ninyo mga kapatid, nang sila ay lumago sa Ehipto, ay nagkaroon ng bagong paraon. Kinausap siya ng kanyang mga katuwang sa kaharian. Baka ang wika, dumami ang mga Israelita na yan at kapag nilusob tayo ng ating mga kaaway, baka sila'y kumampi, tayo'y magagapi. Kaya pahirapan natin sila. Kaya yun nga ang ginawa. Pinahirapan itong si Paraon ang mga Israelita at si Moises naman lumaki sapagkat siya po ay adopted son ng isa sa mga anak nitong si Paraon. Malaman niya na siya po ay isang Ebreo at nakita niya ng isang Ebreo pinahihirapan ng isang sundalo o kawal nitong si Paraon, pinatay niya. At siya ay tumakas. Pagkaraan ng 40 taon, siya ay ibinalik ng Diyos. Inutusan siyang mapalaya ang Israelita. Isipin ninyo ang katigasan ng ulo nitong si Paraon
At gaano ho kalaki ang nagawa ng Diyos sa bayan niya, sa bayang Israel. Napakalaki ho ng ginawa ng Diyos na hindi kayang gawin ni numan. Isipin nyo, para po pakawalan itong si Paraon ng mga Ehipsyo, o ng mga ni Paraon at ng mga Ehipsyo, ang bayang Israel, nagbigay ang Diyos, naglagay ang Diyos at nagpadala ang Diyos ng 10 salot. Isipin niyo yon. Yung mga 10 salot na yun at ang pinakahuli sa mga yun, ang siyang naging dahilan kaya pinakawalan nitong si Paraon ang bayang Israel. At nung sila po ay nasa daanan ng paglalakbay, papunta sa lupang pangako, nakita rin nila ang himalang ginawa ng Panginoon Diyos sa kanila. Di po ba? Yung haliging ulap sa araw, para sila po ay wag tamaan ng init ng araw, at haliging apoy sa gabi, para sa kanila ay magbigay ng init sa kanilang pangangatawan at saka yung magiging tanglaw sa kanilang paglalakbay. Nakita rin nila yun. So, hindi malang napudpud yung kanilang mga sandalyas. Nakita din nila yon. Pero noong sila po ay naglalakbay at inabot na ng gutom at walang mainom na tubig, nagreklamo na. Ano ibig sabihin? Nakalimutan na yung mga ginawa ng Diyos sa kanila na namatay ang lahat ng panganay doon sa Ehipto, pero ang mga anak na panganay na mga Israelita ay nilampasan ng salot na yon. Di po ba, mga kapatid? At nung hawiin ang dagat na mapula, at nung sila'y nandoon na sa kabilang dako, wala na silang makait mainom, nagreklamo. Ano ibig sabihin? Nakalimutan po nila ang mga kahanga-hanga na mga makapangyarihang gawa ng Diyos sa kanila. Tayo man po, mga kapatid, maia-apply din natin ito sa ating sarili. Kaya ang ating pinag-aaralan ay kasaysayan. Dumating man sa buhay natin ang mga bagay na maaaring napakabigat dalhin, napakabigat resolbahin. Ano ho? Huwag tayong makalimot na tayo ay ibinilang ng Diyos sa napakaliit na labi o napakakaunting labi sa mga anak na babae ng Sion at mga anak na babae na lalaki sa Sion. Yan ang Israel. Tayo Israel, sa sentidong tayo ay nakabilang doon sa mga tao na isangkap sa punong kahoy ng olibo. Noong ang mga taga-Israel o mga Hudyo ay hindi man lahat, ay kanilang hindi pinaniwalaan na ang Yahushua ang siyang Kristo. Mga kapatid, dahil sa ating kahalalang yan, huwag tayong makalimot. Lagi nating aalalahanin, sino ba tayo? Tayo'y kabilang sa napakakaunting labi, kabilang tayo sa kinikilala ng Diyos, mga anak niyang lalaki at mga babae. Huwag nating kalimutan yon. Yun din ang nakalimutan ni Saul. Yun din ang nakalimutan ng bayang Israel noong paghahari ni Saul. Kailan yon? Noong sila'y kaharapin at hinamon nitong Pilisteo. Natakot itong si Saul. Natakot ang mga Israelita. Nakalimutan din nila ang mga naging karanasan ng kanilang mga ninuno at maging sila sa kanilang buhay. Di ba? Nakalimutan din nila. Kaya tayo po ba, pagka tayo nakakaharap ng iba't ibang pagsubok sa buhay, tayo po ba ay laging nasa isip ba natin may Diyos ako? Anak ako ng Diyos? Iniisip ba natin tayo ay hindi pababayaan ng Panginoon Diyos? Bakit mahalaga ang tanong na yan? Sapagkat kung hindi natin taglay ang pananampalataya na anuman ang dumating sa buhay natin, ating pong tatandaan, tayo mga anak ng Diyos. Pag hindi natin natatandaan yun, baka tayo makalimot na tayo po ay mga anak ng Diyos. Imbis na tayo bigyan ng Diyos ng pagpapala at proteksyon, baka tayo ipaubaya ng Diyos sa pagkapahamak. Di ba? Pero tingnan ninyo, itong si David. Bata. Siya'y pastol. Pero siya'y mapagpakumbaba. At nung siya ay magpresenta na ako lalaban dyan sa Pilisteyong si Goliath na yan, sapagkat kanyang
nilalapastangan ng Diyos ng Israel. Sabi nitong si Saul, paano ka lalaban yan? Ang laki-laki niya. Sa pulmula, mandirigma yan. Sana yan sa labanan. Sabi ni Saul, sige, kung gusto mong lumalabanan siya, isakbat mo itong mga baluting ito. Sabi ni David, hindi ko na kailangan yan. Pag binasa niyo yung buong kasaysayan, kaya ang ginawa niya, kumuha siya ng bato at saka ang ginamit ay tirador. At ang sabi niya, doon sa higanting si Goliath, ang labanang ito ay sa pangalan ng Panginoon. Ano ang naging likas at naging kahambugan nitong si Goliath? Ako ba'y aso? Ano sa tingin mo? Ako ba'y isang aso? Ibig lang sabihin, minamalit niya, dinudusta at inaglahi niya ang bayan ng Diyos na yan ang bayang Israel. Kaya anong ginawa ni David? Noong kanyang sinugod na itong si Goliath, sa pamamagitan ng napakamang maliit na bato, pinatay nitong maliit na bato itong higanting si Goliath. Hindi dahil doon sa ginawa ni David. Hindi dahil doon sa batong ginamit niya. Ano ang dahilan ng kanyang pagtatagumpay? Sapagkat siya'y nanalig na siya po ay anak ng Diyos, kung paanong siya'y iniligtas sa mga leon at mga oso noon sa nakaraang buhay niya. Yun din ang taglay niya sa kanyang pag-iisip. Ipaglalaban ako ng Diyos. Diyos din ang sa akin ay magtutulong. Ang siyang sa akin sasaklolo para madaig ko ang higanting ito. Nangyari nga. Bakit? Sapagkat sa likod ng batong yon, nandoon ang kapangyarihan ng Diyos. Bali ba, noong bumagsak itong si Goliath, imbis na nakatihaya, pataob. Alam nyo, ang mga tao noon, maging sa panahon natin ngayon, may mga lugar na yumuyuko. Pagka natalo sa digmaan, yumuyuko doon sa kanyang kalaban. Di ba? Yumuyuko, nagbabaw. Kaya ito kasing Pilistiyong ito ay mga mananamba ito sa mga Diyos-Diyusan. Ang isa sa mga Diyos-Diyusan ay si Dagon. Pero ang Diyos ni David ay si Yahuwah. Kaya bumagsak ng ito ay talagang face down. Talagang ang kanyang uloy bumagsak dun sa lupa. Na yon ang larawan ng pagkatalo. Yon ay larawan na siya'y nagapi. At yun din ang larawan na walang nagawa ang kanyang Diyos-Diyusang isa na nga ay si Dagon sa Diyos nitong si David na si Yahuwah. Ganyan din tayo, mga kapatid. Kaya natin pinag-aaralan ito sapagkat pabigat ng pabigat ang mundo na ating kinalalagyan, ang pagdadala ng buhay, ang pagharap sa mga problema, sa iba't ibang mga nangyayari sa iba't ibang panig ng mundo. Hindi po tayo pwedeng pumikit sa katotohanan yan. Kaya tayo po ay binibigyan ng Diyos ng lakas ng loob sa pamamagitan ng mga leksyon ito at mga karakter sa Biblia na kapupulutan natin ng mga bagay na kailangan nating mataglay para tayo po ay magtagumpay sa anuman na ating kakaharapin pa. Paano natin maisisiguro na lagi nating naaalaalang kabaitan ng Diyos? Next slide. Dito po sa aklat na Salmo. Yahuwah, aalalahanin ko ang inyong mga gawa. Gugunitain ko ang mga himalang ginawa nyo noon. Iisipin ko at pagbubulay-bulayan ang lahat ng inyong mga dakilang gawa. Yan ang gawin natin, mga kapatid. Gaya ng ginawa ni Haring David. Aalalahanin kong inyong gawa, gugunitain ko ang mga himala na ginawa nyo noon. Hindi ba't malaking himala nung siya'y makipagbuno ay sa higanting si Goliath? Iisipin ko at pagbubulay-bulayan ang lahat ng inyong mga dakilang gawa. Yan ang dapat natin gawin. Napakaraming dahilan para tayo po ay maging mapagpasalamat sa Panginoon Diyos. Ano ang dapat nating palaging maging paninindigan? Next slide, sa aklat ng Salmo, ganito nakasulat, 34. Ayan, pupurihin ko si Yahuwah sa lahat ng oras. Ang aking bibig ay hindi titigil sa pagpupuri sa Kanya. Ipagmamalaki ko ang gawa ni Yahuwah. Maririnig ito ng mga api at sila'y magagalak. Halikayo, ipahayag natin ang kadakilaan ni Yahuwah at
itaas natin ang kanyang pangalan. Ano ang dapat nating palaging maging paninindigan? Katulad din ni Haring David. Bakit? Ang sabi ni Haring David, pupurihin ko si Yahuwah sa lahat ng oras. Pag sinabing sa lahat ng oras, malaya man o alipin, gutom man o busog, api man o kaya ay nagtatagumpay sa buhay, mahirap man ang sitwasyon o hindi, sa lahat ng oras, pupurihin natin ang Diyos. Negatibo man ang nangyayari, positibo man ang nangyayari, pupurihin natin ang ating Diyos. Magagawa ba ninyo yan, mga kapatid? Magagawa po natin yan. Ano ang dapat nating mataglay sa ating puso? Ipagmamalaki natin ang gawa ng ating Panginoon Diyos. Ang mga inaapi ay dapat magalak sapagkat ang Diyos ay kakampi ng mga oppressed. Kaya ang sabi ni David, halikayo, ipahayag natin ang kadakilaan ni Yahuwah. Itaas natin ang kanyang pangalan. Kaya ang pangalang Yahuwah ay dapat po ikalat natin yan. Ang pangalang Yahusya ay dapat nating ipamahagi sa kapwa natin yan. Kaya sa lahat ng sandali, dapat nating mabanggit ang pangalang Yahuwah at Yahusya lalo na sa ating pananalangin. Pag naghihirap sa buhay, manalangin tayo sa Ama. Banggitin ang pangalang Yahuwah, wakasan sa pangalang Yahusya, sapagkat ang sabi ng Kristo, hilingin ninyong lahat sa aking pangalan, ibibigay ng aking Ama. Kailan natin dapat tandaan na tayo'y mga anak ng Diyos at kung anong ginawa ng Diyos para sa atin sa nakaraan. Next slide, ganito nakasulat. Inalis niya ako sa maganda kong kalagayan at hindi ko na nararanasan ang kasaganaan. Nawala na ang karangalan ko at ang lahat ng pag-asa kay Yahuwah. Napakasakit isipin ang mga paghihirap at pagdurusa ko. At kung palagi ko itong iisipin, manghihina ako. Isipin nyo, ito'y lingkod ng Diyos na ang sabi ay maliwanag. Inalis niya ako sa maganda kong kalagayan at hindi ko na naranasan ng kasaganaan. Na walang karangalan ko sa lahat ng pag-asa kay Yahuwah. Napakasakit isipin ng mga paghihirap at pagdurusa at kung palagi ko itong iisipin, manghihina ako. Ibig lang sabihin, mga kapatid, kaya nga panaghoy nananaghoy. Di ba? Nananaghoy. Bakit? Nasa sitwasyon siyang kawawa siya. Nasa sitwasyon siyang nangangailangan siya o kalagayang nangangailangan siya sa Diyos. Kaya ang sabi, kung iisipin ko itong sitwasyon ko, baka panghinaan ako, baka manghina ako. Mga kapatid, bagamat marami tayong panaghoy sa buhay natin, panaghoy sa sakit ng katawan, sa karamdaman, panaghoy sa kakapusan ng pangangailangan. Pero mga kapatid, kung yung ating sitwasyon, ang ating tititigan at yon ang ating bigyan ng halaga sa ating buhay, baka panghinaan tayo. Huwag tayong ganon, mga kapatid. Ano dapat nating gawin kapag kaunti-unting nawawala ang ating pag-asa sa kalagayang tayo naghihirap at sa kalagayang hindi natin gusto, hindi pabor sa atin? Next slide. Ganito po nakasulat. Pero nanunumbalik ang pag-asa ko kapag naaalaala ko na ang pag-ibig at awa ni Yahuwah ay walang katapusan. Yan ang dahilan kung bakit hindi tayo lubusang nalipol. Araw-araw ay ipinapakita niyang kanyang habag. Dakila ang katapatan ni Yahuwah. Kaya sinabi ko sa aking sarili, si Yahuwah ang lahat para sa akin. Kaya sa kanya ako nagtitiwala. Mabuti si Yahuwah. Sa mga nagtitiwalat, umaasa sa kanya, mabuting matyagang maghintay sa pagliligtas ni Yahuwah. Ang lingkod na Diyos na ito ay nagbalik loob sa Diyos at nang siya'y bumalik sa kanyang dating kinalalagyang umaasa sa Diyos, nanumbalik yung kanyang pag-ibig, nanumbalik ang kanyang pag-asa. Nabuhayan siya ng loob. Hindi ba't ganyan din tayo, mga kapatid? Pagka dumarating sa ating iba't ibang pagsubok at tayo tila nawawala ng pag-asa, pag nanikluhod tayo sa Ama at tayo ay nanalangin sa Kanya, bumabalik sa atin ang lakas at matibay na pag-asa. Nasasabi natin sa ating sarili, ano pa man ang darating sa buhay namin, lahat ng yan ay haharapin namin ng buong giting. Ano ang ipinagpasalamat
ni Yahushua. Puntahan natin ang ating Panginoong Yahushua. Baka isipin ninyo, ang Panginoong Yahushua ay hindi marunong magtanaw ng utang na loob sa Diyos na kanyang Ama, na siyang ating Ama rin. Anong ipinagpasalamat ni Yahushua sa Diyos at paano niya ipinahayag ang kanyang pasasalamat? Next slide. Ganito nakasulat. Nang oras din yon, napuno si Yahushua ng kagalakang mula sa banal na espiritu at sinabi niya, "Pinupuri kita, Ama, Panginoon ng langit at ng lupa, dahil inilihim mo ang mga katotohanan ito sa mga taong ang akala sa sariling mga marurunong at matatalino, at inihayag mo sa mga taong tulad ng bata na kaunti lang ang nalalaman. Oo, Ama, pinupuri kita dahil yon ang kalooban mo." Pagkatapos sinabi niya sa mga tao, "Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at ang mga taong nais kong makakilala sa Ama." Humarap si Yahushua sa mga tagasunod niya at sinabi sa kanila ng sarilinan, "Mapalad kayo, dahil nakita mismo ninyo ang mga ginagawa ko. Sinasabi ko sa inyo na maraming propeta at mga hari noon ang naghangad na makakita at makarinig ng nakikita at naririnig ninyo ngayon, pero hindi ito nangyari sa panahon nila." Mga kapatid, anong ipinagpasalamat ni Yahushua sa Diyos at paano niya ipinahayag ang kanyang pasasalamat? Nagpasalamat itong si Yahushua sapagkat, alam nyo, yung pong katotohanan, yung truth ay inilihim ng Diyos sa mga taong nag-aakalang sila'y marunong at matalino. Yan ay mga taong mga mayayabang, mga arogante. Pero yung inilihim ng katotohanan na yan ay ipinagkaloob niya una kay Yahushua. Kaya ipinahayag ng Panginoong Yahushua naman yon sa kanyang mga alagad. Kaya yung katotohanang taglay ng mga tunay na kabilang sa Iglesia. Ano ibig sabihin ng Iglesia? Yun ang mga tunay na mga taong tagasunod sa Kristo. Yun ang mga called ones. Yun ang mga pinili mula sa mga tinawag. Karunungang hindi taglay ng marami yan. Kaya huwag nating ipagtaka kung ang ating narating na kaalaman ay malalim kumpara sa ating dating kinalalagyan. Bakit? Sapagkat inililihim ng Diyos yung katotohanan yan. Bagamat nababasa nila, hindi nila naiintindihan. Kaya may mga talatang ganun. Nakakarinig sila, hindi naunawaan, nababasa, hindi po nila namamalayan, hindi nila naiintindihan. Bakit? Inilihim kasi ng Diyos pero ipinagkaloob sa atin. Hindi ba dapat nating ipagpasalamat yun? Di ba mga kapatid? Hindi ba dapat nating sabihin, "Salamat po, Ama, at nakilala ka namin"? Ano sabi naman ni Pablo? Dahil sa mga katotohanang kanyang tinanggap at siya po ay ibinilang sa mga taong tagasunod ng Kristo sa kabila na nung una siya ay mang-uusig sa iglesia. Ito, pakinggan natin. Next slide. Ito po nakasulat. "At magpasalamat kayo kahit ano ang mangyari, dahil itong kalooban ng Diyos para sa inyo na mga na kay Kristo Yahushua." Sa lahat ng mga pangyayari sa buhay natin. Ano man ang mangyari, salamat. Paano kung mahirap? Magpasalamat pa rin sapagkat buhay pa tayo. Paano kung may sakit? Magpasalamat pa rin po tayo sapagkat kahit may sakit, binubuhay pa rin tayo. Sa lahat ng oras, sabi kanina, kahit ano ang mangyari. Bakit? Sapagkat yun ang dahilan. Kaya tayo ay tinawag at pinili ng Panginoon Diyos. Yun ang kalooban ng Ama. Para kanino? Doon sa mga taong naka Yahushua Kristo na. Ano ang sinabi ni Yahushua sa kanyang mga disipulo bago siya umakyat sa langit? Next slide. Ganito po ang ating mababasa, mga kapatid. "Sinasabi ko ang mga bagay na ito habang kasama niyo pa ako. Pero kapag nakaalis na ako, ang tagatulong na walang iba kundi ang banal na Espiritu ang ipapadala ng Ama bilang kapalit ko. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalaala sa inyo ng lahat ng mga sinabi ko sa inyo. Huwag kayong mabagabag at huwag kayong matakot dahil iniiwan ko sa inyo ang kapayapaan. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo.
Narinig niyo ang sinabi ko na aalis ako pero babalik din sa inyo. Kung mahal niyo ako, ikasisiyan niyo ang pagpunta ko sa Ama. Dahil mas dakila ang Ama kaysa akin. Sinasabi ko ito ngayon sa inyo bago pa man mangyari upang sumampalataya kayo sa akin kapag nangyari na ito. Bago po umakyat ang Kristo sa langit, ano ang kanyang iniwang mga habilin at tagubilin sa kanyang mga disipulo? Ang sabi po ay maliwanag diyan, itinuro sa kanila ng ating Panginoong Yahushua na kailangan siyang umalis para ang tagatulong, yon ang Espiritu Santo, maipadala sa kanila ng Ama. Bakit? Gaano kahalaga ang Espiritu Santo? Yun ang magiging kapalit ko, ang wika ng Kristo. Yun ang magre-representa sa ating Panginoong Yahushua. Ano ang halaga nga ng Espiritu Santo o banal na Espiritu? Siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalaala sa inyo ng lahat ng mga sinabi ko sa inyo. Ang sabi ng ating Panginoong Yahushua sa mga alagad niya, na ito rin ang dapat nating marinig. Huwag kayong mabagabag, huwag kayong matakot, dahil iniiwan ko sa inyong kapayapaan. Makatwid, ang mga tunay na kabilang sa iglesia o tagasunod ng ating Panginoong Yahushua, may kapayapaan. Kaya hindi dapat mabagabag, bagamat maraming kabagabagan sa mundo. Hindi dapat matakot, bagamat maraming nakakatakot na nagaganap sa mundo. Bakit? Sapagkat mayroong shalom o peace o kapayapaan na ibinigay ang Panginoong Yahushua sa kanyang mga alagad na tunay. Anong uring kapayapaan ito? Hindi itong kapayapaang ibinibigay ng mundo. Sumisigaw ang mundo ng kapayapaan. May kapayapaan ba? Wala. Kapahamakan ang dumarating, kaguluhan ang dumarating, pero ang ating kapayapaan ay kapayapaan natin sa Diyos. Kaya anuman ang nangyayari, payapa tayo. Bakit? Sapagkat tayo may Diyos, mga anak tayo ng Diyos, mga anak na lalaki at babae tayo, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon Diyos. Dahil dito, mga kapatid, sana, ano pa man ang ating kakaharapin, gaano pa man kabigat itong ating sasalubunging taon na darating pa, mga pangyayaring kung tawagin natin, hindi natin alam, mga kapatid. Huwag nating makalimutan. Alalahanin natin ang Diyos. Gawin natin yon sa lahat ng sandali ng ating buhay. Ano man ang dumating sa buhay po natin, sakit man yan, minsan ay kakapusan, minsan ang namamatay sa atin, hindi lang isa, magkasunod pa. Sa panig ko, kapatid ko, pamangkin ko, halos isang taon lang o ang agwat nila magkasunod, halos sila. Maging kayo siguro, mga kapatid. Mga mahal natin sa buhay ay pinapagpahinga na ng Diyos. Ang iba ay may sakit hanggang ngayon. Masakit tingnan sila sapagkat nagdurusa sila. Pero kapag tayo unti-unting napapanawa ng pag-asa, lumuhod tayo sa Diyos at sabihin natin sa Ama, huwag mo po kaming kalilimutan. Suwasampalataya kami. Mga anak mo kami. Mga anak mo kaming lalaki at mga babae. Gaano man itong sakit na taglay namin, hindi namin katatakutan ito. Sapagkat ito, katawang ito, alam naman namin, hindi naman ito tatagal. Ito'y papalitan ng katawang katulad ng katawan ng Panginoong Yahushua. Kapag napapagod na tayo minsan sa buhay na ito, mga kapatid, at talagang abot-abot ang ating nadidinig na hindi magagandang balita, huwag tayong panawan ng pag-asa. Huwag nating kalimutan ng Ama. Huwag nating kalilimutan ng Ama. Sabi nga doon sa Isayas, maigi pang wika ang mga bagay na mga katulad ng mga hayop, katulad ng inahin, di ba? Yung mga inahing manok, tingnan ninyo, nilililiman niya yung kanyang mga sisiw sapagkat mahal niya. Hayop lang yun, pero nakakakitaan natin ng paglingap. Huwag nating tularan ng ilang mga Israelita noon na nung makita nila ang mga ginawa ng Diyos, nakalimutan nila at natakot sila. Huwag po. Lalo na tayong inabot ng panahong ito. Sana pagpalain tayo ng Ama
at lalo tayong magtiwala sa magagawa ng Ama habang papalapit tayo sa ating pagtanggap ng ating kaligtasan. Tumayo kayo mga kapatid, at yan ang ating ipananalangin. Dakilang Panginoon, salamat po sa leksyong ito. Salamat po sapagkat pinaalaala mo sa amin ang mga unang lingkod mo kung ano sila at kung paano nangyari na nakalimot sila sa iyo. Nakalimot sila sapagkat nagipit sila. Nakalimot sila sapagkat nagutom sila. Nakalimot sila sapagkat wala silang mainom na tubig. Nakalimutan nila ang nagawa mong mga kabutihan sa kanilang buhay. Nahaharap sila sa panganib. Ama, kami man na mga anak mo sa mga huling araw na ito, hindi namin sinasabing matapang kami o kaya malakas ang loob namin. Hindi. Sapagkat sa ganang amin, Panginoon, ano magagawa namin kung kami lang mag-isa ang haharap sa mga suliranin, bagabag, sa mga karamdaman sa buhay na ito? Wala kaming magagawa. Ama, ang amin po na pananalig, nakasapit kami halos sa isang taon na naman na lumipas sa aming buhay. Ikaw ang aming sinasampalatayanan na siyang dahilan ng aming pananatiling buhay. Kasi may pagkakataon na nga sa aming buhay, sa karanasan namin, ang aming akala ay papanaw na kami. Yun ang pinakahuling sandali namin sa buhay na ito. Pero nang kami manalangin sa iyo, nang kami lumuhod, tumawag sa iyong pangalang Yahuwah, iniunat mong iyong kamay, dininig mo ang aming mga panalangin. Salamat po ng marami, Ama. Salamat sa lahat ng kabutihan mo sa amin. Hindi mo kami pinababayaan. Kahit nagigipit kami minsan, may gusto kaming bilhin, di namin nabibili. Dahil kapos kami sa pangangailangan. Minsan, ang iba sa mga anak mo, hindi malang nakakatikim ng masasarap na pagkain. Lalo ang nasa Pilipinas naming mga kapatid. Naabot-abot ang dumarating na mga kalamidad sa kanilang buhay. Ang iba'y mga nawalan ng tahanan. Ang iba'y nawalan ng mahal sa buhay. Ama, Yahuwah na makapangyarihan sa lahat, nag-aanyaya kami sa iyo. Pakialiwin mo po ang mga anak mo. Pakitulungan mo po ang bawat isa sa amin. Kaawaan mo na kami maging matapang sapagkat ikaw ang nangako, hindi mo kami pababayaan. Luluhod kami sa iyo. Ano man ang mangyayari, Panginoon, negatibo man o positibo, ang mangyayari sa aming buhay, asahan mong babalik kami sa iyo. Tatawag kami sa iyo. Magpapasalamat pa rin kami sa iyo, Ama. Tatanawin naming utang na loob ang lahat ng ginawa mo sa nakaraan, maging ang mga gagawin mo pa sa aming buhay. Ang sa amin lang po, dagdagan mo kami ng pananampalataya. Dagdagan mo kami ng pag-asa sa iyo at sa iyo lamang, Panginoon. Sumasampalataya din kami. Tutulungan mo po ang mga tao sa iba't ibang panig ng mundo, biktima ng iba't ibang mga kalamidad. Maawa ka po sa kanila. Hindi man namin sila kapanalig, kaawaan mo po ang kanilang sitwasyon, makabangon sila at makapagpatuloy na mamuhay at sana'y maabot ng iyong katotohanan. Sumasampalataya kami, dininig mo po ang aming pakiusap. Ang basbas ay ginawad mo na sa amin sa ngalan ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua HaMashiach. Amen.
pagliligtas ng ating Panginoong Yahushua, ang pag-ibig ng Diyos na si Yahuwah, at ang patuloy na pagkilakip ng Espiritu Santo, sinawang sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Meron tayong ilang mga tagubilin, mga kapatid. Growing Up Radiahusians po ay posted dyan sa Facebook at YouTube para sa mga kabataan natin. At patuloy nating ipanalangin po ang buong sangkatauhan, leader ng mga bansa, leader ng mga relihiyon, na sana'y tayo po ay mabuhay pa na may kapayapaan at ating isaalang-alang ang kalooban ng Diyos na yun ang masunod at maghari sa ating buhay upang kahit paano magkaroon pa ng pagkakataon ng kapayapaan at mabuhay tayo ng ayon sa inaasahan ng Ama. Hanggang dyan po at tayo natatapos na mga